Good morning. So ayan, ipe-prepare ko lang yung lunch namin, babaonin namin. Pre-prepare namin yan kagabi para kinaumagahan ilalagay na lang sa lunch box namin. So ayan, kakagising ko lang and tapos na rin ako mag-exercise. Si Kayo nasa kabilang room, nag-exercise pa rin at nakikinig ng Nihongo videos. Pwede din pala kaming hindi magbaon ng pagkain, sarili naming pagkain, pero kailangan namin magbayad ng 8,000 yen every month. Pero yung pagkain lang dun is all Japanese food and hindi rin namin magugustuhan lahat kasi nga, maraming gulay, mas marami yung gulay kaysa sa pork, tsaka chicken. So, marami namang kanin. So, ayan, nagbabaon din ako ng tubig, pero meron ding tubig doon. So, ayan lahat yung babaonin namin. Sabi ko kay Kayo, mauna na siya kasi nag-film ako. Itry ko tong voice over. So, ayan, nauna na siya. And wag nyo nang pansinin yung mancha niya sa uniform kasi ganun talaga. Meron pang mas malala dyan. So, pag summer pala ito yung uniform namin, blue. Pero yung sa mga lalaki, ganyan pa rin. Pero may jacket sila. Jacket sila na blue. Pero meron kaming, nagpapalit na kami ng uniform na color green. Yung upper lang. Yan, long sleeve siya. Tapos, yan, syempre, kailangan kong balikan yung cellphone ko kaya pumasok ako ulit. Kasi hindi naman pwede na iwan ko lang. Sinet up ko yung phone ko sa kalsada, sa gilid ng kalsada. Sabi ko kay Kayo, kunyari, naglalakad dayo. Tapos, parang stolen video siya. So, kunyari, naglalakad dayo. Ang hirap pala mag-video ng ganito, no? So, ayan, naglalakad na kami ngayon patungo sa bahay ng kapatid ni Kayo kasi siya lang yung may sasakyanan. Makikisakay kami sa kanya. And sobrang ganda ng bundok. Medyo foggy today. Yan, tatawid lang kami at nandito na kami. Ito pala yung supermarket na lagi kaming nag-grocery. And yan lang yung apartment ng kapatid ni Kayo. So kapag nagutom siya at wala siyang ulam, pwede siyang lumabas saglit tas bumili ng pagkain. So walang problema sa kanya. Tapos meron din siyang libreng tubig na pwede kang kumuha. Libreng maiinom na tubig. So ayun, sobrang lapit lang. Hinihintay lang namin yung kapatid niya kasi minsan maaga siya, minsan medyo late na din. Kaya inagahan namin ng pagpunta kasi lagi kami nalilate pag maaga siya. So paiba-iba yung oras ng pag-alis namin. Dito din pala namin makikita lagi yung pusa. May mga kapitbahay din kami, mga factory dito. So ayan, medyo mga siguro to, less than 10 yung mga factories na kapitbahay namin. And meron din ako nakikitang mga Filipino dito na nagtatrabaho. Dati 3 yung nakita ko, ayan, Filipino yan. And siya na lang yung nakita ko. Dati may kasama siyang babae tsaka isang lalaki. Ngayon siya na lang yung nakita ko. So ayan yung mga factory na mga kapitbahay namin. Andun yung puti na yun, yan yung factory na pinagtatrabahuan namin. At ako lang yung isang Filipino na nagtatrabaho doon. Yung factory pala na pinagtatrabaho namin ang nasa pinakataas, pinakatuktok ng bundok. Kaya mahirap sa mga Vietnamese pag nagbabicycle sila. Okay lang pag electric bike, e-bike yung gamit nila. Pero pagka yung paddle, mahirap para sa kanila. Pero araw-araw silang nagbabike. Pero nasasanay na sila kasi ilang years na rin sila dito. Mas marami yung Vietnamese na kasamahan naming trabaho. Ayan, papasok na kami sa loob and sabi ko kay Kayo na i-film niya yung palibot ng factory. And dyan sa mga kawayan na yan, may mga dabong or anong tawag dun sa Tagalog, dabong sa amin. May Japanese dyan na nangunguha. Kasi mahal dito, yung dabong dito, mahal dito, sobrang mahal, aabot ng 1,000 yen. Nandito ako ngayon sa toilet. Ito yung pababaeng toilet. At every Monday kami naglilinis dito. Monday and Thursday. Schedule ko is Mondays. Pagpasan sa loob, lagi akong umiihi. Kaya diretso ako sa toilet. And before work, nag-umiihi din ako. May 10 minutes break kami after 2 hours. Every after 2 hours. So dito kami laging tumatambay. Especially pag katapos ng kumain, dito kami laging tumatambay. Nakatayo lang pala kami the whole time sa trabaho namin. Hindi pala ako sumandal sa wall kasi bawal sumandal sa wall. Sabi ng boss, baka daw madumihan. Baka naman yung uniform ko madumihan, sir. So ito pala yung room kung saan pwede kang maghugas ng pinggan.
pinggan or Tupperware mo pagkatapos mo kumain. At merong dalawang microwave dito kung saan i-warm yung pagkain mo kung gusto mo kumain ng mainit. Dalawang microwave lang siya, pero hindi naman ganun kadami ang gumagamit dito. Iilan lang kami. Tapos na pala yung work namin. So, habang pauwi kami, nag-stop muna kami dito sa maliit na store kasi yung kapatid ni Kai naghahanap ng carrots pero wala ng carrots. So, ayan, dito pala, ilalagay mo lang yung bayad dun sa, sa gilid na parang alakansya. So, walang nagbabantay dito. And mura lang kasi yung mga yasay dito, yung mga gulay, tsaka prutas kasi walang tax, hindi siya taxable and galing lang sa mismong farm nila. So, ayan, may bumili si Kayo ng kaki, tsaka trinay din niya yung pomelo. Dito pala nilalagay yung bayad. Dumaan din kami sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ayan, nag-withdraw si Kayo para kunin ko lahat yung sahod niya. Joke, hindi. Kanya-kanya kami ng hawak ng pera. Yung pera ko, pera niya, pera niya.